Yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo. It's me, DJ Rocketera, and welcome to the program Hello Top po. Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening. Hello po, good evening. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Kat po, Hi, Kath. Ilan taon ka na? 27, 27. Sang lupalop ka naman galing, Kath? sa Ortigas po. Ortigas. Pasig ba yan, tama? Yes po. Alright. Kath, pwede bang pahina muna ng monitor ko dyan sa'yo? Naka-TikTok live ka ba o naka-Facebook live ka? Pwedeng i-mute mo muna. At habang binibigyan ko ng instruction si Kath, naluloka ako sa nakikita ko dahil reconnecting siya. Kath, nandyan Hello? ka pa ba? Hello? Yes po, nandito pa po. Yes po. Ayun, perfect. Alright, Kath, sana hindi ka na mag-reconnect kasi kanina nakita ko biglang bumaba yung signal mo. Hindi ko alam kung sa akin yan o guni-guni ko lang yan. Pero Kath, simulan na natin to. Kath, 27 from Ortigas. Ano Yes po. ang top secret mo? Ang top secret ko po, DJ Rocky, ay na-in love ako sa best friend ng asawa ko. Na in love ka sa best friend ng asawa mo. Tama ba ako ng pagkakarinig? Yes po. Okay. Ilan taon na kayong kasal ng asawa mo? Magfo 4 years na po. Magpo 4 years. And gaano mo nakatagal nakilala itong best friend ng asawa mo? Actually, matagal ko na po siyang kilala pero hindi ko pa po kasi siya nakikita. Tapos nakita ko lang po siya nitong January. Okay. Kath, pwede mo bang ikuwento sa amin paano nagsimula ang lahat ng to? Yes po, kasi po, bale, ninong din po siya nung anak ko. May baby na po kasi ako, 2. Mhm. Tapos Baby ninong ninyong po dalawang siya, mag-asawa, tama ba? yes po, naming mag-asawa. Aha. Bale, 7 years na po kami na in a relationship, tapos magpo 4 years kaming kasal. Mhm. Tapos yung first baby ko po, ninong siya, Mhm. kasi best friend siya nung asawa ko. Then nakakuwento-kuwento naman po siya, pero hindi ko pa po talaga kasi siya nakikita. Mhm. Then nitong January, nakipagkita yung husband ko sa kanya, sa mga ibang friends nila. Tapos Mhm. sinama po ako. Then nakita ko po si Guy. Tapos, actually bago pa po yun, nung, siyempre 'pag mag-asawa naman po hindi niyo po naiiwasan yung may mga problema kayo na may makikita kang mali sa partner mo. Mhm. Tapos nung time na nagkita po kami, na sinama niya po ako na i-meet yung mga friends niya, parang may mga nakita po ako dun kay Guy na hinahanap ko sa asawa ko. Then, Katulad ng ano? ah, yung mga pagkukusa po. Kasi minsan yung asawa ko po minsan parang kailangan pautusan mo siya, gano'n. Si Guy nung time na yun, siya parang yung baby ko po kasi naka-stroller, then yun Mhm. parang hindi na siya kailangang utusan, parang nag-o-automatic siya na, ako na, gano'n. Yung parang mga simple gestures po. Mhm. Tapos, hanggang sa pag-uwi namin iniisip ko siya, then hindi ko kasi siya friends sa mga socials, then sabi nung asawa ko, "I-add mo kasi, gumagawa siya ng mga mini content." Tapos sabi niya para daw pampadami daw ng followers, gano'n, ng likers. So, ang ginawa ko, in-add ko. Then, yun na po, nag-start na parang ang naisip ko nung una, since hindi naman kami friends, kaysa ikuwento ko sa kamag-anak ko or sa mga friends ko yung mga
problems namin mag-asawa, naisip ko na na mag-o-open up ako sa taong hindi ko friend kasi baka mamaya 'pag sa family ko or sa friends ko, husgahan naman yung asawa ko. So, ang Mm. naisip ko, mag-open up sa kanya. Since nga ang ano naman is parang naisipan ko na, um baka mamaya 'pag na-open ko sa kanya is parang pagsabihan niya yung asawa ko na, "Uy, parang ganito yung misis mo ganito pala yung nararamdaman." Yung parang gano'n. Mhm. Parang pagsasabihan siya, yun yung thinking ko nung una kahit na medyo parang na-appreciate ko nga yung mga small gestures niya. Tapos hanggang sa nung una nag-a-advice naman siya na pag-usapan namin isipin ko yung mga baby namin, hanggang sa nauwi na po sa parang mas malalim na po. Paano 'tong lalim na ito? Like meron na ba kayong mga pagkikita? Nagkaroon na ba kayo ng mga pagkikitang Yes hindi po, alam ng asawa mo? yes po. Dun sa pagkikitang yon, anong mga pinag-usapan niyo? Actually yun din yung mga problems ko din tapos nakikinig lang siya, ta's nag-a-advice lang siya ta's nagsasabi siya na, oo ganyan nga si ano yung si husband ko nga daw may pagkagano'n nga daw dati kahit nung nag-aaral pa lang sila gano'n po. Mhm. Siya ba may pamilya na? Wala po, single po. So hindi alam ng asawa mo yung mga lakad mo na makikipagkita ka doon sa best friend niya? Hindi po. So anong excuse mo sa asawa mo everytime na umaalis ka sa inyo? Actually twice lang naman po kami nagkita. Yung una po is may gagawin talaga ako tapos bale parang nasingit ko lang yung makipagkita tapos yung pangalawa is ni-reason ko yung friend ko kasi alam nung friend ko. Alright. Tapos after nun wala na talagang ibang nangyari? Meron pa po. Ano? Ayun po may nangyari pong something. May nangyaring something, and when we say may nangyaring something ay may naganap na hindi dapat maganap na dapat dalawang mag-asawa lang ang gumagawa, tama ba? Yes po, Sabi mo twice pa lang kayong nagkikita talaga, so kailan dun naganap yun? sa pareho pong pagkikita. Sa parehong pagkikita. So paano Yes paano po. nangyayari yung mga ganun? Like pagkatapos niyo mag-usap, biglang dumidiretso na kayo somewhere else? Ano yun? Yung sa una po kasi kumain muna kami sa labas then yun po after po nun. Napag-uusapan niyo ba yun? Like, tara punta na tayo dito. Minsan po sa chat gano'n pagka ano kasi nung una po bale nag-a-advice-advice lang siya tapos nung medyo lumalim na po bale hindi na po namin napag-uusapan yung husband ko nun. So puro sa'min na lang po para mga updates gano'n. So basically, yung pag-uusap ninyo through chat ay hindi lang basta about you confiding dun sa mga problems ninyong mag-asawa, kundi nagkaroon na talaga kayo ng connection sa isa't isa at mas malalim pa dun. Yes po. Bale nag-a-updates na po gano'n may mga good morning, good night, gano'n. Kung saan pupunta, kung anong gagawin. Tinatanong nyo din kung anong best position, ganon. Ay hindi po, Ay, wala hindi namang hindi ganon. hindi naman, wala naman po. Kumbaga nandun na talaga sa ano, sa mismong performance na lang, ganon. So, dun sa mga panahong nakipagkita ka dito sa best friend ng asawa mo, anong naramdaman mo nung pumayag ka o nag-agree kayo na gawin yung isang bagay na ginagawa ng mag-asawa? Wala po, parang hindi ko na lang naisip na mali. Kasi masaya po 'no, I mean hindi lang dahil sa gano'n kasi may feelings na rin po ako sa kanya. Naisip mo na mali, Opo, pero naging okay ka pa rin. opo. Actually, nalaman po ng asawa ko bale tumagal lang po siya ng ano, mga 1 buwan higit. Kasi nalaman po niya last April. So, paano niya nalaman? Kasi yung sa huli po naming pagkikita hindi po ako sumasagot sa tawag niya, kasi magkasama na po kami sa car nun.
eh, ayoko naman pong makita niya na nasa car ako kasi ang paalam ko nga kasama ko yung best friend ko na magmo-mall kami. Mhm. Tas yun, tas ang sabi niya sa'kin, eh, hindi na rin po niya alam yung mga social medias ko, yung mga password and pati yung mismong phone ko. Tapos ayun, parang sabi niya, "Siguro maiba ka gano'n." Tapos hindi hindi po ako agad umamin na yung best friend niya, parang nagsabi ako na umoo ako kasi parang nahuli na ako pero ibang guy po yung sinasabi ko like mga pauso kong classmates gano'n. Tapos yung after nun, nung chineck niya yung phone ko yun, lahat naman nabura ko pero may isa akong hindi natignan na ano, nakita niya po yung pangalan ng best friend niya which is unique po kasi yung pangalan. So, parang mahirap naman po na magka-coincidence na may gano'ng pangalan din. Mhm. Anong sabi sa'yo ng asawa mo? Bakit ko daw nagawa sa kanya? Then umamin ka na ba? Wala na po akong choice, nakita niya na po yung pangalan, eh. Mhm. Anong sagot Pero mo? hindi naman po niya nakita yung conversations. Sabi ko kasi nung time na kailangan ko na makikinig, wala ka. Kasi nung 'pag minsan po nag-aaway kami, minsan gusto kong pag-usapan, mas pinipili po kasi ng husband ko na matulog na lang, gano'n, kaysa pag-usapan namin. Mhm. Inamin Kaya mo ang rin ba sa ending, kanya na may nangyari sa inyo nung best friend niya? hindi po. Mhm. Sinabi mo lang na through chat lang talaga kayo nagkausap? Ang alam niya nagkita kami once, yung time na tumatawag siya sa'kin, pero yung pinakauna po hindi niya alam. So, akala niya talaga super naagapan niya? Oh, Mhm. So, anong resolution ninyong mag-asawa sa mga nangyari? actually pinatawad niya po ako, tapos pinagbigyan ng chance. Kaso may problem pa po ako. Ano 'to? Kasi hindi na po kami nag-uusap nung best friend niya, pero yung feelings ko po nandito pa rin kahit na naghingi ako ng chance sa asawa ko, yung feelings ko po na meron pa din. Parang ang hirap po kasi tina-try kong ibalik kung ano meron kami dati kung saan kami nagsimula nung husband ko. Like lahat-lahat iniisip ko yung mga memories, pero mas nangingibabaw po yung feelings ko dun sa other po. Sa palagay mo, may magagawa kang paraan para mapigilan talaga yung nararamdaman mo para sa best friend niya? Actually, hmm, ang ang lasting po na nasa isip ko is gusto ko ulit makita yung guy para matanong ko lang kasi, nung last time po na nung bago mahuli siya na siya pala yung other ko, is nagpaalam na siya na parang ayaw niya na kasi nga best friend daw niya yun, parang gano'n. Tapos hanggang sa parang nung tinatanong ko po siya kung may naramdaman din ba siya sa'kin, sabi niya hindi na daw mahalaga. So parang ayun lang, gustong-gusto ko lang po talagang maklaro kung wala ba talaga or meron. Kasi actually sa province po siya nakatira, para po bumiyahe ka ng ilang oras. Tapos gano'n, parang kung ako po kasi yun, kung hindi talaga ako interested sa isang tao na kahit na gano'n, na parang kahit na may makukuha ka or wala, 'di ba? Parang ang sa'kin kung talagang hindi mo gusto, eh, hindi ko lang po alam sa mga lalaki kung same lang po. Kasi parang 'pag magkausap po kami iba po yung nakikita ko like sa mata niya, yung saya, yung kung papaano niya ako tignan. So yun lang, parang gusto ko lang po siya makita ngayon. Kaso hindi ko po alam kung papaano kasi hindi na po ako puwedeng lumabas ng house dahil maghihinala na po ulit yung asawa ko sa'kin. Mhm. And does it matter kung makita mo siya at magkaalaman kayo, malaman mo yung sagot? Kung oo, minahal ka naman niya, nagka-feeling siya, o kung hindi man talaga, does it matter? Does it really matter? Like, may mababago ba? Wala naman po, pero para po matahimik lang din po ako. Let's say, for example, nagsabi siya sa'yo na, oo, nagkaroon ako ng feeling sa'yo. Anong gagawin mo? Tatanungin ko po siya ulit nung tinanong ko nung dati kung hindi ba worth it na i-risk niya na 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 mag-risk kami. So you mean you are willing to leave your husband for his best friend? Yes po. So nasa point ka ng ganon.
Yes po, So why are you still staying? for the kids. Ilan nga yung anak niyo? Dalawa po. Mga ilan taon na tong anak niyo? Isang magfo-4, isang magtu-2. Mhm. And what if sabihin etong best friend ni Hobby na wala naman talaga siyang nararamdaman for you? Anong gagawin mo? Magmo-move on na po para makausad na ako kasi lagi ko siya iniisip, eh. Hindi na po ako nakakatulog halos, eh. Yung pagbibigay sa'yo ng tsansa ng asawa mo, hindi ba yun sapat para mas gawin mo yung tama sa pagkakataong 'to? Yun nga po DJ kasi gusto ko naman pong gawin, I mean gusto ko naman po itama, gusto kong bumawi sa kanya kasi hindi naman niya deserve kasi bukod sa, mga pagkukulang niya sa attitude, wala naman po siyang ibang ginawang masama sa akin kaya hindi naman din po niya deserve ang iniisip ko lang parang lagi na lang bang ganito na parang ibang tao naman yung uunahin ko, parang yung sarili ko hindi ko puwedeng unahin yung happiness ko. Pero bakit ka nagpakasal dito sa lalaking 'to kung dati pa lang pala may gano'n ng pinapakita sa'yo? Hindi naman po masyadong gano'n dati nung hindi pa po kami magkasama. So ngayon mo lang talaga nakita yung mga bagay na hindi mo akalaing Yes mararanasan po, mo sa asawa mo, gano'n? yes po. Pati po sa work gano'n kasi minsan sabi ako sa kanya na kulang yung sahod niya tapos maghanap siya ng ibang work tapos parang bigla niyang sasabihin na hindi naman madali gano'n, gano'n. Sabi ko, "Oo nga hindi nga madali pero hindi mo pa naman nata-try." Parang ano lang po, Parang may pagka-impulsive ba siya, gano'n? hindi parang parang ayaw niya pong ano yung mga sinasabi ko, i-consider. So kumbaga Then yung thoughts mo, yung feelings mo hindi niya nakokonsidera. yes po, pati po yung pagbubukod kasi nakatira pa po kami sa mother niya. Then minsan po may mga hindi naman po maiiwasan kunwari sa mga anak ko po may mga gusto ako para sa kanila tapos hindi gusto ng mother niya. So ang masusunod yung mother niya kasi nakikitira lang kami and tumutulong sa'min sa finances kaya po yun minsan po hindi na lang po ako nagsasalita kasi nga wala naman po akong ambag, housewife lang naman po ako. Ano sa palagay mo yung puwedeng gawin ng asawa mo para maging okey kayo ulit? Hindi ko po alam, eh, kasi hindi ko po siya as of now since alam niyang may ginawa ako, alam niya yung lahat, yung hindi lahat pero yung nangyari na gano'n, wala po akong puwedeng maidikta sa kanya kasi po babalik lang din po sa'kin yung magfa-fire back na gano'n, yung sa ginawa ko nga po. So meaning nagkasala ka, ibig sabihin wala kang boses, gano'n ba yung nararamdaman mo? Yes po, kasi everytime po na may sinasabi ako like kunwari sa ibang tao gano'n, may napag-usapan kami na may nakita ako sa balita or sa mga social media tapos biglang ibabalik niya sa'kin na, "Ikaw nga gano'n." Parang parang yun kaya hindi na po ako masyado makapag-opinyon. Minsan ba naisip mong sulatan siya o kaya gawan siya ng voice message na mapapakinggan niya lang na hindi ka ma-interrupt, gano'n? 'Di naman po, Hindi naman. So anong mm. plano mo ngayon? Yun nga po magulo isip ko. Kasi sabi niya po sa'kin if ever na ayoko ulit sa kanya, dumating yung time na ayoko ulit sa kanya, 'wag ko na lang daw gawin yun, makipaghiwalay na lang daw ako ng maayos. Kaso iniisip ko lang
din po yung mga anak namin kasi ako lang po nag-aalaga sa kanila. So kung ikaw yung nag-aalaga sa mga anak ninyo, kung sakaling maghiwalay kayo ng asawa mo, paano yung magiging setup? Magiging working mom ka, ganon? O nandyan yung mga anak sa poder ng mister mo? Bale sa kanya po kasi wala naman po akong work, eh, may ano lang po ako, small business. Pero hindi naman po palaging may benta. So ayun, bale nasa kanya po. Kasi siya naman po ang may stable work na kaya makapag-provide sa mga bata. Hindi mo ba naisip na kumuha talaga ng trabaho? Naisip po actually. Kaya nga po nung time na nagkakalabuan kami, nag-a-apply din po ako nun. Kasi nga naisip ko para po makuha ko po yung mga anak ko sa kanya. As you are speaking right now, I feel like parang decided ka talaga to leave your husband, ah. Na doon ka sa parang limbo, whether or not decided ka to leave your husband. Pero naisip mo na siya before dahil etong si best friend ni Hobby, parang pakiramdam mo siya yung mag-aalis sa'yo sa situation mo na yan eh. Tama ba ako? Yes po, pero parang kung sakaling sabihin niya na hindi talaga niya ako minahal or something, yun tatanggapin ko na lang po. Mag-start na lang din ako ng, ah, new life, gano'n. Mhm. Kung meron kang mensahe at kung magbibigay ka ng mensahe kung kanino man, dun sa best friend ng asawa mo o sa asawa mo? Sa asawa ko po, Sige, bibigyan kita ng pagkakataon para makapagbigay ng mensahe sa kanya. Anong sige tawagan po, niyo? love po. Okay. Ano ba yan? Love yung tawagan din namin ng asawa ko, ha? Go ahead. Magbigay ka na ng mensahe kay Love. Sige po. Love, alam ko naman na hindi ka nakikinig kasi hindi ka naman masyadong fan ng mga ganito. Ako lang, yun. Alam kong nagkamali ako, at pinatawad mo, pinagbigyan mo, pero hindi ko alam paano mababalik yung dati. Yung dating feelings natin sa isa't isa. Yung sa akin, yung kung paano tayo nag-start, hindi ko na alam eh. Sorry kung sa dinami-dami ng tao, sa best friend mo pa talaga. Hindi ko alam kung bakit, kung ano pumasok sa isip ko, kung bakit gano'n. Yun, hindi mo deserve 'tong lahat ng 'to kasi mabait ka naman. Sana mapatawad mo ko ulit. Yun lang po. Hello, Kath. Hello po. Kung meron ka namang mensahe para sa mga anak mo, sige nga, bigyan mo nga sila ng mensahe. Sa dalawa kong baby, alam ko hindi niyo maiintindihan kung bakit nagawa ni mommy 'to. Pero di ko rin alam, eh. Sorry kung maling mommy yung napunta sa inyo. Sorry na gan'to. Kung maliliit pa lang kayo, ganito na magiging broken family na agad kayo. Lalo sa panganay ko kasi may special needs siya. Sorry, hindi naman kayo iiwan ni mommy. Gagawa siya ng paraan para maalagaan kayo, makita pa rin kayo. Yun lang po.
Kath, pwedeng suminga. Opo. Pero alam mo, Kath, ipapanalangin kita na mabigyan ka ng may kapal ng discernment. Discernment. Kasi minsan nakala natin hopeless na yung situation natin, especially with the one we chose to marry. Pero hindi pa pala. Kailangan lang talaga maging matapang ka. Nakakayanin nyo lahat yung pagsubok doon sa relasyon ninyo, sa marriage ninyo. May tanong lang po ako. O ano yan? Okay lang po kaya napuntahan ko yung guy? Ay. Okay lang ba kung pwedeng puntahan yung guy? Sa akin ka ba nagtatanong? Walang advice giving portion masyado dito, ha? Ganun. Oo. Hindi, pero hindi. Sige. I-refer sana kita sa kabila, pero baka tapos na sila doon. Pero eto na lang siguro. Tinanong kita kanina, di ba, kung does it matter? Kung malaman mo oo yung sagot. Tatanungin mo siya, hindi ba pwede natin to i-risk? And that would really validate your feelings and at the same time would end your family, your marriage. Sa pagpunta mo dun, sa paghakbang mo papunta dun, that would end your marriage. And are you ready to really end your marriage? At bago mo sana wakasan yun, tingnan mong maigi yung dalawa ninyong anak. And balikan mo kung paano kayo nagsimula nung asawa mo. Kasi baka mamaya somewhere along the line or through time, meron lang dyang hindi nakalibrate eh. Baka may nakaligtaan lang, baka may nakalimutan lang na mapag-usapan. At baka hindi pa naman ito yung talagang dulo para sa inyong dalawang mag-asawa. Baka lang kasi napaibig ka talaga nung isa. And the right attention from a wrong guy may fool you that he is the one. He gave you the right amount of attention, but that doesn't mean he is the right guy for you. Always remember that. Because the right attention from the right guy is the right thing. But the right attention from the wrong guy is a wrong one. Pag pinuntahan mo siya doon, it's the end of your marriage. Sama mo asawa mo. I think okay yun. Magpang-abot lang po. Hindi mo pwedeng chat lang. Mahal mo ba talaga ako? Minahal mo ba ako? Ganun. Kung po pwede nga, wala nang ganun eh. Kung kayang pigilan, no? Pero kasi may mga tao talaga na gusto nila ng verbal validation eh. Kung ano talagang nangyari, kung ano talagang sagot. Para matahimik sila. Hindi po kasi ako masyadong sa chat kasi po hindi ko po nakikita kung yung emotions. Kung nagsisinungaling or ano. Pero again, Kath, does it matter? Kung malaman mo man yung sagot, does it matter? Would that protect your family, your kids? Kung hindi mo naman talaga na kaya pang mahalin lalo yung asawa mo, kailangan ba may iba pa para umalis? Hindi ba sapat na ikaw mismo nagdesisyon para sa sarili mo kasi yun yung alam mong tama para sa sarili mo? Hindi yung may iba pa
para umalis? Sana makausap mo ng mas maayos yung asawa mo. At sana, huwag kang matakot magsabi talaga ng totoong nararamdaman mo sa asawa mo. Because yung asawa mo, hindi naman niya best friend yung lalaki dapat eh. Ikaw na ngayon dapat yung best friend niya for 4 years na mag-asawa kayo. Your partner should be your best friend. Na lahat masasabi mo sa kanya. Yung mga kailaliman ng ating puso, alam niya. So meaning, kung hindi niya alam lahat ng yon, you're bound to fail. The marriage is bound to fail. Hindi pa naman tapos ang lahat sa inyo eh. Matatapos lang yan kapag talagang pinuntahan mo na yung lalaki and pinurso mo yun. Pag nagdesidido ka na talaga. Pero kung kaya pa naman, kayanin mo pa. Anyway, yun lang naman. Just my 2 cents. Kat, ingat ka lagi ha. Okay po. Thank you po. God bless. Thank you so Bye. much. Bye. O, napabuntong hininga ka rin baka bisyo. Ako kasi oo eh. Bakit ganun no? Kapag may pagkukulang yung asawa, hinahanap agad sa iba. Tapos kapag nakatagpo ng isang tao na nandun yung hinahanap nila sa asawa nila, dun in love, tapos iniisip nila na bitawan na lang yung asawa nila para dun sa taong nakatagpo nila, natagpuan nila na bago. Pero hindi ba ninyo naisip o hindi ba nila naisip na it's the right attention from the wrong guy? May fool you and that may fool you that he is the one or that she is the one. Kasi minsan gano'n lang naman talaga ang introduction ng tukso sa inyo eh. Paniniwalain ka na tama yung decision mo na masaya lang, pero hindi. It is still temptation. It is still the call of evil. And kailangan talaga marunong kang mag-commit dun sa sinumpaan ninyong mag-asawa. Sa hirap at ginhawa. At sana meron talagang bukas na linya ng komunikasyon sa bawat isa. And alam mo, hindi ko naman in-invalidate yung feelings ng ating caller. Nakukuha ko kung bakit ganun yung nararamdaman niya. Wala siyang trabaho, housewife siya, nilalang niya lang yung pagiging housewife. Pero hindi naman talaga ang laki ng ambag ng isang housewife sa pamilya. She takes care of everything to the point na parang pakiramdam niya mag-isa lang siya. Na parang wala siyang boses. Especially if you are living with your in-laws. Grabing pagtitiis na kailangan mong gawin doon. Pero I hope may courage siya to speak up. Kasi hindi maaayos yun hanggat hindi siya makakapag-verbalize ng nararamdaman niya at mauunawaan siya nung kanyang asawa. Kung hindi siya maunawaan, that's the time na gumawa siya ng aksyon. Pero again, hindi po yun makakapag-justify ng cheating na ginawa ng isang tao sa kanyang pamilya o sa kanyang asawa. Ano man yung kakulangan, kasobrahan, o problema sa inyong pamilya, it wouldn't justify cheating. And it can never, cheating can never be justified. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gustong mag-share ng kanilang secrets, bukas na po ulit, sarado na po ang tindahan. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi, magkakasama tayo. Kasama ang Basa Princess, DJ Rakatera, at kinakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.